powerful force? Yung internal. Huwag daw katakutan. Ano yung internal, mga kapatid? You know, there are forces within. Talking to you, reminding you, creating fear. Yung ikaw mismo, yung sa kaibuturan mo, ang nagdidikta sa'yo na matakot ka. Nagdidikta sa'yo, nagsasagka sa'yo, nagpapahina sa loob mo. And we will talk about that, mga kapatid. Marahil sinasabi rin ni Jesus, huwag kang matakot, kasama yung takot na likha mo, yung sarili mo bang multo. When I say sariling multo, kasi yun yung mga, kumbaga sa ano ay mga hadlang na ikaw yung may gawa, ikaw naglagay niyan eh. Yung mga pag-aalinlangan na ikaw ang naglikha. Yung ikaw mismo yung naglalagay ng parang kadenang bakal, tinali mo sa paa mo para hindi ka makausad. Yung ikaw mismo yung naglagay ng piring sa iyong mga mata para hindi mo makita yung totoo at tama. Yung ikaw mismo yung nag-create ng mga bakod para diyan ka lang. Ikaw mismo yung naglagay ng pako, pinako mo yung sarili mo para hindi ka makagalaw. Then, you are making yourself disabled. Created by you. The author is you. The creator is you. Who's affected? It's you as well. Amen? Hindi lang, marahil no, at first, yun ang isip natin eh. Huwag kayong matakot sa mga sasakal sa inyo, hahampas sa inyo, papatay sa inyo. Kaya lang, let's also examine ourselves right now. Hindi kaya mas katakot-takot? Hindi kaya ang mas kumakain sa atin ay yung boses na nagmumula sa iyong kaibuturan na nagsasabing, hindi mo kaya yan. Matakot ka, hindi ka naman magaling eh. Tumahimik ka kasi ganyan ka lang. Mahiya ka kasi marami kang opportunities and weaknesses. Then, you're making your eyes blind. We're making ourselves disabled. Ayun mga kapatid, yung takot na yan, yung fear to be dismissed, yung fear to be criticized, yung fear to be rejected. At kung ganyan talaga at hinahayaan natin kainin tayo niyan, yung mga sarili nating gawang limitasyon, yung mga sarili nating gawang pumipigil sa atin for us to do, to give everything, to fulfill our purpose, to serve Him, to serve His mission. Kung may ganyan tayo at inaalagaan pa natin yan, 100% sure, hindi ka talaga lalabas. Matatakot ka talaga magsalita. Matatakot ka talaga, you will be very afraid to spread your wings and experience the metamorphosis. Yung maranasan mo yung katuparan ng inilaan, ipinagkatiwala, ibinigay sa iyo ng Diyos kasi ikaw mismo hindi ka na lumabas sa kukun mo. Ikaw mismo ang pumipigil sa Diyos na ito na gawin ang mga kamanghamanghang bagay through you. Yung mga marvelous works of Him in you that will start from you. That will start within you. Yung ating takot ako mapahiya eh. Takot akong masabihan. Takot akong ma-reject. Takot akong mapulaan. Then, those are strongholds that are preventing you from fulfilling your divine purpose. Alam ba ni Jesus na may kahinaan ang mga alagad? For sure. 200%. Alam ni Jesus ang topak ng mga alagad. Alam niya ang kahinaan nila. Alam niya kung saan sila madadapa. Alam niya kung ano ang mga weak points ng mga alagad na ito. Reason, He is reminding them, do not be afraid because I am with you. Do not be afraid because I know you. And I am here
to fill you, to lead you, to enable you, to empower you. Amen? So mga kapatid, tonight, let's examine ourselves. Kasi if we will just focus our gaze on our weaknesses, yun na lang ang tiningnan mo, kahinaan mo, wala ka talagang magagawa. Kung ililista mo lahat ng hindi mo kayang gawin, nako, ilang Manila paper kaya yan? Walang katapusan. You will end up telling yourself, I am nothing. I have nothing. I can do nothing. I am useless. Tonight, my dear brothers and sisters, alam ni Jesus ang kahinaan ng mga alagad. But this is a very strong reminder, whatever happens, ano man yung naglilikha ng takot na yan, ngayon pa lang, luksawin mo na yan. Dahil sa kapangyarihan ng kanyang mga salita, sinasabi niya sa iyo, mas makapangyarihan siya. Katulad ng sinasabi ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, ika'y nasa panig ko poon. Ikaw ang pinakamalakas. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. Nothing is more powerful than you. Mga kapatid, first, we just need to accept and recognize our opportunities and weaknesses. Accept them. Recognize that. Because that's the first step for resolution. Yan ang unang hakbang para i-address mo kung anong kulang sa'yo, kung ano ang may diferensya. And secondly, which is the most crucial step, allow Him to heal you. Allow Him to empower you. Allow Him to lead you. Allow Him to fill the gap in you. Sabi nga, ora et labora. Pray and work. Work for the controllable. Gamutin mo, kaya mong gamutin. I-improve mo ang kaya mong i-improve. Give your best to resolve that, to address that. Enhance yourself. Improve yourself. Patunayan mong kaya mo. Patunayan mong gagawa ka hanggang dumating ang araw, nagawa mo na ang pinagagawa niya nang hindi mo namamalayan. Work for the controllable and pray for the uncontrollable. In closing, mga kapatid, sabi ni Jesus, fear no one. And the gospel is telling everyone, challenge yourself. Kaya mo yan kasi naririyan siya. Magagawa mo kasi kilala ka niya at hindi ka niya pababayaan. He is the most powerful being. He called us and definitely He will enable us.